Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel. At ngayon ay mag-exercise tayo. Aakyatin ko itong bundok na malapit lang dun sa company namin. Dito ako nag-exercise kasi nakaupo lang kami sa trabaho. Mahirap, kailangan mabatak ng konti katawan. Malapit lang itong bundok na to, nasa likod lang ito ng company namin, kaya madali lang puntahan. Saka kwentuhan na rin tayo tungkol sa mga ugali ng mga ibang Pinoy dito na hindi nagkakasundo, at sa mga bago pa lang na pa-flight dito. Ay ang payo ko sa inyo habaan ninyo, ang pasensya ninyo, kasi iba't ibang ugali ng mga Pinoy ang makakasalamuhan nyo dito, lalong lalo na sa company na pupuntahan ninyo. Meron dyan maraming Pinoy, tapos meron naman minsan isa lang. Pero ang sabi ng ibang Pinoy dito, yung may mga hindi nakakasundo na kapwa Pinoy, sabi nila mas maganda pa daw yung mag-isa na lang sa company, o kaya kasama ibang lahi, kasi nga hindi nila nakakasundo yung mga kapwa Pinoy nila sa trabaho. Kwento ko sa inyo yung umpisa pa lang nung nag-training kami sa POA ng 5 days. Ang tawag doon ay Korean language refreshing yata yun. Tapos ito na nga, yung ibang mga Pinoy nakasabay ko doon na nag-seminar, tuwang-tuwa sila dahil merong yung iba, 4 silang magkakasabay sa company na napili at magkakasama sila sa company. Tapos yung iba naman 2, 3. Tapos ako mag-isa lang. Hanap ng kaparehong employer ko. Wala talaga, ako lang mag-isa. Parang parang nalungkot ako dahil iniisip ko, unang-una hindi ako sanay makipag-usap ka, kasi first timer mo pa lang wala ka man lang makakausap na Pinoy. Ito na nga, flight na namin, tapos kahit sa aeroplano kwentuhan sila kasi marami silang magkakasabay, magkakasama sa company. Sabi nung katabi ko sa aeroplano na ex-Korea na, tinanong niya ako, sabi niya, may kasama ka ba may kasabay ka dito sa flight natin na kasama mo sa company? Sabi ko wala. Sabi sa akin, okay yan kabayan. Sabi sa akin, mas maganda pa yung mag-isa ka na nga lang, isa marami kang kasamang Pinoy. Tapos yung ito na nga, paglapag namin sa Ansong kami yung 3 days na training yun, sa Ansong ako. Pagdating namin doon, yan na nga, natapos na yung training. Susunduin na kami isa-isa. Tapos sabi ko, bakit kaya ang tagal kong sunduin? Tapos 3 na lang kaming Pinoy doon, kahulihan. Tapos maya biglang may dumating na. Tapos tinawag na ako nung babae na Pinoy na nag-a-assist doon sa training center doon sa Ansong. Oy, ito na kuya yung employer mo. Sabi ko, batang-bata pa yung employer. Yung amo ko yung pala, trabahador lang din siya sa company ng amo ko. Inutusan lang siya na sunduin ako. Tapos may sinabi doon sa Pinay. Tapos sabi sa akin nung Pinay, ay kuya, sabi niya, 7 Pinoy daw yung kasama mo doon sa company. Di tuwa ako. Sabi ko, ayos ang dami pala namin doon. Ito na nga, sinundo na ako. Nandun na, pagpunta ko sa company, pagdating ko tanghali saktong kainan. Kain kami.
Una talagang ano pa eh, ayos eh. Ako ayos naman dito ah. Parang magkakasundo sila. Tawanan, kwentuhan. Ayos naman pala yung mga Pinoy dito, mabait naman pala. Tapos ito na nga, nung mga siguro 1 buwan, 2 buwan, ayun na, doon ko na nalalaman yung mga inggitan, mga siraan, nag-aaway-aaway sa pagkain. Lumabas na yung totoo. Unti-unti ko nang nakikita nung time na yun yung mga ugali nila. Kaya sabi ko tama pala yung sinasabi nung kasabay kong ex-Korea sa eroplano na ganito nga. Tapos humantong pa sa isang beses, nagkahabulan sila talaga. Yung isang Pinoy, kasi parang pinagtutulungan na siya eh, na pagkaisahan eh. Tumakbo na sa opisina. Ito ang nangyari. Yun na nga, yun pala, hindi na nga mga nagkakasundo. Tapos yung isang Pinoy, parang gusto niyang sabihin sa akin na parang hindi naman niya direktang sinabi sa akin na wag kong imikan yung isang Pinoy. Sabi ko, iniisip ko, parang sinasabi niya na kumampi ako sa kanya. Iniisip ko na lang, hindi ko naman siya sinagot. Hindi ko naman siya, wala naman ako sinabi sa kanya. Iniisip ko, bakit ako may kisali sa away nyo? Hindi ko naman alam kung ano yung pinagmulan niyan. Kinakausap ko yung isang Pinoy. Yun. Tapos yung isa, parang nagtampo sa akin at kumbaga kinakausap ko yung isang Pinoy. Iniisip ko lang, wala akong pakialam dyan sa away nyo. Kaya payo ko sa mga baguhang Pinoy na pupunta dito sa South Korea, unang-una dyan, habaan ninyo ang pasensya nyo. Pangalawa, yung ugali niyo sa Pinas, huwag ninyong dadalhin dito. Dahil unang-una, ang pinunta ninyo dito ay para magtrabaho, para kumita ng malaking pera, makapag-ipon para sa pamilya. Yun lang yun. Kung kayo man ay nandito na at sakaling may nakasama kayong mga ganong Pinoy, pag di nyo na kaya yung ugali nila, pwede namang umalis na kayo dun. Pwede namang magpa-release dito. Pero kung kaya nyo namang tiisin, ay tiisin nyo na lang para sa pamilya. Tapos ito pa mga ilang buwan din, yung kasabay ko sa eroplano na 4 silang magkakasamang Pinoy, nag-message sa akin yung isa. Sabi niya, kuya, may sinuntok may sinuntok si yung kasama namin. Parang nagiinuman daw, nagkapikunan. Sinuntok yung isa. Ituloy na natin yung kwentuhan dun sa company namin. Na sa umpisa pa lang maraming Pinoy. Ito na nga, siguro mga naka-1 taon na ako sa company. Kasi sa kabilang company ako, 2 lang kami. 2 kasi ang company ng amo ko. Doon sa kabila, 2 lang kaming Pinoy. Tapos sa kabila, 6 silang Pinoy. Ito nangyari, kumbaga kasi may product silang ginagawa na dinadala sa Japan. Parang umayaw na yata yung customer sa Japan, yung pinagdideliveran ng mga tripod, yung ginagawa dun sa kabilang company na maraming Pinoy. Kasi ito na nga, ang nangyari, humina na siya kasi yun lang talaga yung malakas umorder yung nasa Japan na yun dinideliver sa Japan. Kasi yun nangyari, hanggang sa yung ibang Pinoy umalis na kasi nga wala nang overtime, minsan wala pang pasok. Unti-unti lang nawala, nagsialisan. Tapos ang ginawa na lang ng amo ko, kasi nga wala na rin namang umu-order nung ibang product na binibenta niya, ang ginawa niya, sinarado na lang. Ngayon yung company na yun sa kabila na isinarado, ginawa na lang bodega, ginawa na lang stockan ng mga product na binibenta niya dun sa kabilang company na pinagtatrabahunan ko. Kaya yun, nagkandawala na yung ibang Pinoy. 2 na lang kaming natira na Pinoy na okay naman yung ugali ng isang Pinoy na bago dito at magkasundo naman kaming 2. Bigayan lang kaming 2. Yun ang nangyari.
Okay na. Balik na ako. Nandito na ako sa tuktok. Dito na ako sa tuktok ng pinaglakaran ko. Meron pa sila ditong parang templo. Ayan. Akit tayo sa kabila. Maraming mga nag-exercise na mga Koreano. Kalimitan dyan may mga edad na nag-exercise. Akya tayo dito sa maliit na traditional houses. Ayun, malam kung ito tayo. Yeah. Ang ganda dito pag gabi. Kitang kita mo yung mga ilaw sa baba. Yan ang baba. Sa tabi ng ilog niyan, malimit din ang maglakad dyan pag walang pasok. Okay, balik na tayo mga kabayan. Lakad na tayo pabalik. Ganito pag winter dito, natutuyo lahat mga dahon. Pero itong iba, itong pine tree ba na to, hindi talaga natutuyo dahon yan. Tibay yan. Okay. Maraming salamat sa panonood mga kabayan. And see you in my next video.